Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ng ating kababayan na si Carl Hamis Martin kontra Arandipay ng Thailand. Fight schedule October 29, nagaganapin sa Araneta Coliseum, Cubao, Quezon City, Philippines. Mamayang gabi na po ito mga idols. Sa labanan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba nigilyamado, saan naging jihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. At hindi lang po yun, marami kayong makukuha mga basihan na posible makapagbibigay influensya sa inyo, lalo na sa inyong desisyon kung sino ang inyong papaboran. Bagamat ang Dong Sports PH ay naghahayag ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po Dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman simulan na natin ang ating talakayan. Unahin natin sa dako na pagdadaosan sa laban. Dito gaganapin sa Pilipinas. Ibig sabihin dayo dito si Arandipain. Advantage po yan para sa ating kababayan. Na kung saan, pagka ang labanan na ito ay mauwi sa closed fight, closed din sa scorecard, kahit pa sabihin natin nakalamang pa ng kaunti itong Thailander, malaki pa rin ang chance na doon i-award sa ating kababayan. Yun yung tinatawag na hometown decision, favoritism, politika sa boxing. So, advantage para sa ating kababayan yan. So, anong kailangan gawin itong si Arandipain para makapiho sa panalo? I-knockout si Martin. So, lalim-laliman pa natin mga idol ang ating talakayan. Ngayon, dadako naman tayo sa division. Dahil hindi po sila magka-division ni Arandipain at si Martin. Si Arandipain, ang nangangampanya sa featherweight division sa ranking ng Boxrec is 132 out of 1,751 ka mga boksingero. Buong mundo yan sa featherweight division. Rank 132 siya. Si Martin naman sa super bantamweight division, out of 1,491, rank 17. Oo. So mga idol, malayo po sa agwat yan kung titingnan natin. Pero tandaan natin na itong si Arandipain ay bababa sa super bantamweight division. Babalik siya sa super bantamweight division. Na kung saan po mga idol pwedeng advantage, pwede ring disadvantage. Bakit? Kasi magbawas siya ng timbang. Ibig sabihin, pwedeng sa pag-abot niya ng timbang, pwede siyang mapiga. Nakuha niya ng timbang, pwede siyang mapiga. At pwede rin na maging advantage sa kanya dahil galing sa featherweight division na kung saan maraming mga boxing fans na nagsasabi na mas malakas, sanay tumanggap ng malalakas na suntok ang nanggagaling sa featherweight division na bubaba sa super bantamweight division. Oo. Pero sa panig ni Martin na kung saan dito talaga siya lumalaban sa super bantamweight division, advantage sa kanya. So nandoon kay Martin ang advantage, kalamangan. 55-45 yan. Ngayon dadako naman tayo sa physical or sa ranking ng boxing scene. Bago sa physical, ranking muna sa boxing scene. Sa featherweight division, sinuri ko sa 4 major title belts, rank 1 to 15, wala ang pangalan ni Arandipain. Samantalang si Martin dito sa super bantamweight division, rank 2 sa WBO, rank 8 sa IBF. So nasa world ranking si Martin po. So advantage ulit kay Martin yan. Ngayon, sa physical na appearance, 26 anyos si Martin, 34 anyos si Arandipain. Kung sa prime tayo, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Ngunit, 26 anyos si Martin. Talagang kasagsagang kalakasan niya yan. Ang 34 years old mga idol, masasabi nating padulo na sa kanyang prime. Pero prime ang pinag-uusapan, so pareho na sa prime. Pero may advantage ulit si Martin ng kaunti. Kasi nga, kasagsagan niya ngayon. Height, reach, power, kung sino ang may advantage. Mas matangkad po itong si Martin ng 2 inches. Samantala itong si Arandipain po mga idol, ang height nito ay 5 foot and 4. It means si Martin, dahil mas matangkad ng 2 inches, 5 foot and 6 inches. So, dahil marunong gumamit si Martin sa distansya, marunong gumamit sa kanyang height and disadvantage, advantage kay Martin ang kanyang katangkadan dito kay Arandipain.
Ngayon, Southpaw kontra Orthodox. Mga idol, Southpaw kontra Orthodox, delikado po ito sa untugan. Oo, lalo na kung pareho ang galaw. Oo. Sa knockout ratio, umaabot po sa 85% knockout ratio nitong si Arandipain. 76% naman ang knockout ratio ni Carl James Martin. So, kung nandito tayo sa comparison, so, lamang sa power ang Thai fighter. Labanan din po ito ng knockout artist dahil ang 76% knockout ratio is knockout artist na rin po yan. Lamang comparison, so lamang sa power si Arandipain. Kung nandun kay Martin ang height advantage, narito naman kay Define ang power advantage. Oo. Activity fights, parehong aktibo sa eksperyensya dating world title challenger sa Arandipain. Na kung saan nangyari po ang pagiging world title challenger ni Define noong 2021 sa IBF ni Naoya Inoue. Diyan nakatikim po ng talo by 8 round technical knockout si Arandipain. Samantala si Carl James Martin naman po, may mga nakalaban din ito na dating world natin at world title challenger tulad at Mark Anthony Hiraldo na dating world title challenger. Si Mark Anthony Hiraldo, dating world title challenger po yan. Chayot buat kratok, parang nag-world champion din ito mga idol. Oo. Para lang ha. Kasi hindi ko nasura itong si Buat Kratok. Kasi nga po, itong ating pagtatalakay ngayon, pahabol na ito kasi mamayang gabi na nga po mga gaganap ang laban. Mga Pilipino na tinalo ni Arandipain, nasan na maipaghiganti nitong ating kababayan. Siyempre nangunguna dyan si Chris Alpante, Justin Darap, at si Jomar Pardo. Ang tanong natin dito, kaya bawian ni Martin itong si Arandipain? Ngayon dadako naman tayo sa skills. Si Martin, nung unang sampa, una natin nakilala, a boxer puncher, parang si Pacquiao yan gumalaw. Pressure, defensive, brawler, counter puncher style, hand speed, volume puncher, timing, power, at accuracy. Pero ngayon mga idol na papunta na sa pagiging veterano din, itong si Martin, nag-improve kay Martin ang depensa at opensa na kung saan mga idol nagiging all-around boxer na itong si Martin. Nandoon pa rin yung hand speed, nandoon pa rin yung liksi, pero nag-improve ang depensa at opensa ni Martin mga idol bukod sa kanyang durability na marunong lamang ma-knockdown. All-around boxer na siya. Si Arandipain naman po mga idol ay nananatili sa pagiging isang boxer puncher. Boxer puncher, pressure puncher style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Timing sa pagbato itong si Arandipain, accuracy, at pagdating sa durability, marunong matalo sa puntusan, which is nagkatatlong talo siya sa puntusan, marunong din matalo by knockout, technical knockout. Sa depensa, lagpas average din po ang depensa nitong si Arandipain. Oo. Si Inoue lang po talaga ang naka-knockout sa kanya. Oo. Alam naman natin kung gaano ka-special si Inoue. At gaano kalakas si Inoue. O si Inoue lang po ang nakatalo sa kanya by technical knockout sa ikawalong round. Yun lang po ang kanyang knockout lost o technical knockout lost mga idol. Kaya naman po mga idol, dito kung sino ang Yamado po si Martin ng kaunti. 55-45 po para sa Dong Sports PH. Kung i-convert natin yan sa percent. Lamang si Martin sa katayuan dahil ito po ay rank 17 sa box rate. Nasa napabilang po sa top ranking din sa WBO. At sa rank 1 to 15 rank 8 sa IBF. Na kay Martin ang height advantage at skills advantage. Mas malibilis kasi itong si Martin at all-around boxer nga ito. Dito naman kay Arandipain, power advantage, experience advantage, at siyempre, ikombinasyon sa kanyang skills as a boxer puncher. Kaya mga idol, hindi malayo. Pero kung titingnan natin ito sa katayuan mismo sa world ranking ay malayo ang agwat. Pero sa komparison ng Dong Sports PH na kung saan detalyado at kumpleto, aba may laban pala itong si Arandipain. Hindi pala to pampataba sa kartada ni Martin.
Katunayan, si Aran Dipain po ang pinakamatindi na kalaban ni Martin sa record na may 21 wins with 18 wins coming by way of knockout. May 4 na talo lamang. Oh, yan po mga idols. At additional advantage si Martin, si Andinayo. Oh, isa yan sa advantage si Martin. Kaya 55-45 lang po ang ating naibibigay dyan sa comparison natin in favor of Martin. Ngayon dadako na tayo sa ating prediction naman sa labanan. Prediction ko po dyan, Carl James Martin by unanimous decision, split decision, majority decision, or sa decision. Gamit ang kanyang pagka all-around boxer, pwede niyang ma-outbox itong si Aran Dipain. Kuya Dong Sports, may chance ba na manalo itong si Martin by knockout, technical knockout? May chance. Labanan ito ng knockout artist. Knockout artist din itong si Martin. 76.92% ang knockout ratio nito. Mga anong round posibleng makuha ni Martin ang pag-knockout ito kay Aran Dipain? Later rounds. 8 to 10. Ngayon, sa panig naman ni Aran Dipain, makapiho ito sa panaluan sa na makuha niyang i-knockout si Martin. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by knockout itong si Aran Dipain? Oo. Sa taas ba naman ang kanyang knockout ratio, sa kanyang experience, sa kanyang pagiging isang boxer puncher, pagka nagkamali dito si Martin, may kalalagyan talaga si Martin din dyan. Bagamat nasabi ko nga na may magandang depensa at umpensa si Martin, so sa madaling salita, huwag magpakakampante itong si Carl James Martin mga idols. Dahil pagka nagkumpiyansa siya dito at maisahan siya dyan, ma-one punch knockout siya dyan, ay may kalalagyan talaga. O, delikado si Martin din dyan. Malakas kasi, 85% pa naman ang knockout ratio nitong si Aran Dipain. So, wag lang magpakakampante si Martin. Kaya niya itong i-outbox. So, it means, pinakachansa nga po nitong si Aran Dipain ay ang one punch knockout kay Martin. Oo, pinakachansa niya yon. Kung sa puntusan naman po, gamit ang power at pagiging boxer puncher nitong si Aran Dipain, pwede rin po pala sa sa unanimous decision or split decision, pero matinding trabaho po yan para kay Aran Dipain. Matinding trabaho po yan para sa kanya. Kung mao sa puntusan ang laban. Kasi, nasabi ko na sa inyo ang advantage ni Martin. Sa skills, at sa dako na pagdaraosan sa laban. So, matinding trabaho. Pero, kung manalo sa puntusan itong si Aran Dipain, mayroon siyang magagamit. Na kung saan, pwedeng makuha niya ang pagiging dominante. Ano to? Power. Pwede maging dominante yan. Lalo kung masaktan niya si Martin. Na kung saan posibleng pwedeng magbago ang galaw ni Martin, mga idol. O, pwedeng magiging survival mode si Martin. O, ganyan. Pero yun nga, kung nais niya makapihaw sa panalo, knockout, ang dapat gawin talaga ni Aran Dipain. Kasi kung hindi, bagamat may pag-asa siyang manalo sa puntusan din gamit ang kanyang power at experience pagka-boxer puncher, pero matinding trabaho po yan, mga idols. Oo. So, madaling salita, dihado nga dito si Aran Dipain, pero may tsansa. At sa tingin ko, isang magandang laban po ito, mga idol, pagka nagkataon na pagkagandang laban ito. Kasi dito ngayon masusubok ang tibay naman ni Martin, mga idols. Kasi sa tingin ko si Aran Dipain, ito ang pinakamatinding kalaban ni Martin sa ngayon. Kasi sa kanya record, tulad ni Francisco Pedro Saportillo, Chaiwat Botkrato, Congressman Tapich, Mark Anthony Hiraldo, si Baldonado. Iba talaga si Aran Dipain eh. Oo. Nakapagbibigay din ito ng magandang laban kay Inoue. Kaso lang bumigay sa ikawalong round. Oo. At pagkatapos na natatalo na lang siya sa pamamagitan ng puntusan. Bago siya mapalaban kay Martin, may isang talo pa siya dito kay Toshiki Shimamochi.
Rank 10 naman yan sa Super Bantamweight Division. It means mas mataas kay Martin sa ranking si Toshiki Shimamochi, mga idol. Kaya, ang masasabi ko lang, iba yung pag-iingat. At huwag maliitin, huwag magpakakampanti, huwag maging overconfident. Itong si Martin, hindi porkit may konting kalamangan siya dito, hindi porkit may tibay siya dito, pero dapat mag-iingat talaga siya dyan. Kasi napakalakas po nitong si Aran Dipain. Hanggang dito na lamang ito, Bandung Sports PH. God bless po sa ating lahat.